Nagtatrabaho bilang isang tindera sa pharmacy si Ariana. Galing at lumaki siya sa Cebu. Pero dahil na rin mas maraming oportunidad sa Maynila, ay napagpasyahan niyang lumuwas upang dito magtrabaho. May-ari din kasi ng pharmacy ang kaibigan niyang si Yana, kaya hindi siya masyadong nahirapan sa paghahanap ng hanapbuhay. Medyo hindi kalakihan ang sahod, pero sasapat na iyon para pang-araw-araw niya at magpapadala ng buwan-buwang sustento sa kanyang pamilya. Wala naman din kasi siyang problema sa bahay dahil ang kaibigan niya mismo na siyang may-ari ng pharmacy. Pumayag naman si Ariana doon dahil bukod sa makakatipid siya sa upa, mas malaki pa ang maipapadala niya sa kanyang pamilya sa Cebu. Ang kaibigan na rin ang nag-offer sa kanya na tumira na muna pansamantala sa bahay niya sa kadahilan ng wala din itong kasama at medyo naboboard na itong mag-isa. 6 na buwan na magmula noong magsimula ang dalaga sa pagtatrabaho sa pharmacy, kaya naman nasasanay na din siya sa araw-araw na gawain. Kung noong unay nangangapa pa siya, ngayon masasabi niyang mas confident na siya. 8:00 ng umaga noon nang buksan niya ang pharmacy. Wala kasi si Yana at tulog na tulog pa ito, kaya naman siya na lang muna ang nauna sa pagpunta. Kailangan niya rin kasing magbukas ng maaga dahil naniniwala siyang kapag nagtrabaho siya ng maaga, maaga din darating ang swerte niya. Pagkabukas ay naupo naman siya agad at dahil wala pang customer ay kinuha niya muna ang makeup set niya at doon na nag-ayos. Medyo late na din kasi siyang nagising kaya hindi na niya nagawang mag-ayos. Ilang sandali pa'y bigla namang tumunog ang nakasabit na bell sa may entrance door at doon na napaangat ang kanyang ulo. Isang gwapo at matipunong lalaki ang pumasok at sa tingin ni Ariana ay mas matanda lang sa kanya ng 4 na taon. Dali-dali niya namang pinagpag ang sariling uniform at tumayo. "Good morning, sir." Nakangiti niyang bati dito. "Oh, hi. Good morning. I'm looking for something." "Okay, ano po ba yun para matulungan ko po kayo?" Actually, I am looking for..." Paano ko ba ito sasabihin nang hindi nakakaramdam ng awkwardness? Nagdadalawang isip pa nitong usal. "Condom po ba ang hinahanap niyo, sir?" "Oh no, not that. May gamot ba kayo dito? Or something na pampatigas?" "Ha? Pampatigas ng ano po, sir?" "Ng ano, yung pampatigas ng armas ko." Nabigla naman si Ariana sa narinig at bahagyang natawa. "I know, this is so awkward. I'm sorry. Pero I badly need it. Last week kasi pumunta ako ng US and out of stock sila doon." Paliwanag pa nito. "Saan niyo naman po narinig ang tungkol dyan, sir?" Nirecommend ng friend ko. Meron ba kayo dito?" "By the way, ilang taon na po ba kayo?" Do I really need to answer that question?" Yes po, sir. Malay mo naman makatulong yan sa napakalaki niyong problema." Natatawa pang usal ni Ariana. "Okay, I'm 29. I'm interested in woman pero ewan ko ba kung bakit noong tumungtong ako ng 27 ay hindi na ako tinitigasan. I mean, ginawa ko na ang lahat. Even manood ng, alam mo naman siguro kung ano ang ibig kong sabihin, right?" "Huy, kadako ba problema aning tawanan ni? Saan ka ni pagpagahi?" Natatawang bulong ni Ariana sa sarili. "Pardon?" "Oh, okay, sige po sir ha. At hahanapan po natin ng solusyon ang problema mo." Tumango naman ang binata bilang tugon at hinintay na makabalik sa counter si Ariana.
Samantalang ang dalaga na may walang kaidi-idea kung meron ba silang ganoon. Sinubukan niyang tawagan si Yana upang tanungin dito kung may solusyon ba sila sa problema ng customer. At sakto sa pang-apat niyang dial ay sinagot naman agad nito ang linya. At dooy sinabi niya ang lahat sa kaibigan. Hoy, Ginoo ko, basin bayot na day. Suwayig pangutana og mugahi ba iyaha sa laki. Kay og dili na mugahi sa babayi, basin sa laki mugahi na. Usal ni Yana sa kabilang linya. Amaw man ka oy, seryoso kayog na hungyans. Murag pila na siguro katuig walay pagawas-gawas. Kay murag galuya. Just tell him na wala tay tambal sa uwag sa pharmacy. Ing na maningkamot na lang siya iyaha kung saan niya pagpagahi sa iyang batong. Natawa naman si Ariana sa sinabing iyon ni Yana. Kaya agad na rin siyang nagpaalam dito at pinatay ang linya. Bumalik naman siya agad sa counter at nakangiting tiningnan ang gwapong binata. Sir, may solusyon na po ako sa problema mong yan, pero hindi po siya binibenta eh. Oh yeah? Okay, then what is it? Actually po, limited offer lang po talaga to. Kaya lang wala pa akong maibibigay sa iyo ngayon eh. Okay then, ibibigay ko na lang sa iyo ang calling card ko. And if ever may stocks na kayo, just let me know, okay? Thank you. And what's your name? Oh, Ariana. Thank you, Ariana. Huling wika nito, saka iniwanan na ang card sa desk. Ang naiwang dalaga ay hindi naman mapigilan ang hindi matawa. Sa 6 na buwan niya kasing pagtatrabaho doon, hindi niya lubos na akalain na mas may nakakatawa pa pala sa problema ng pagpili ng size ng condom. Tiningnan niya naman ang card ng binata na nasa desk at agad na kinuha. Dooy, napangiti rin siya sa nakikita. Nakalagay kasi doon ang formal photo nito at kahit tipid lang ang ngiti nito sa nasabing larawan ay kitang-kita pa rin ng dalaga ang kagwapuhan nito. Doon din ay nalaman niya kung ano ang trabaho at mismong pangalan nito. Ivan Leon Delamar said, apelyido palang yayamanin na. No wonder he's the CEO of his own company at hindi na katakataka yun. Natigil naman siya sa pag-iisip nang pumasok ang kadarating lang na si Yana. Oh, nasaan na ang customer? Nagmadali pa naman akong pumunta para makita ko siya. Maktulpa ng dalaga. Oh, wala na. Umalis na. Ito nga nag-iwan pa ng calling card. Sinabi ko kasi na may solusyon ako sa problema niya. Ang hindi niya alam, ibang bagay ang tinutukoy ko. Kinuha naman agad ni Yana ang card kay Ariana at doon na siya nagsimulang magtitili. Hoy, okay ka ra diha? Inatay day oy, wa man ka magsulti nga arang gwapuha man day aning letse. Da oy, kagwapo gyud niya. Sus, kung naapa ko dire, sulbad gyud iyang problema. Mugahi gyud iyang lanay. Natawa naman si Ariana sa narinig. Ha, malay ko ba? Tinatanong ko lang naman sa iyo kung may gamot ba tayo dun. Of course, ako ang gamot. Ako radyo'y tambal aniday. Kirikumin unta ko nimo niya. Flawless, pretty, hamis, og labaw sa tanan, hugot pa kayo ning ako ang langob nga naghuwat lang masudlan. Agoy, nayabag na yung kadiha. Sa tanaw lang na ako niya day no, dako gyud ni iya ha. Murag kumagko, dili kumingking. Wa na gyud, nayabag na gyud. Kanina ningon ka, nga basin bayot siya. Tapos karon, grabe na kayo nimo pantasya. Ay nako, bayot pa ni og dili. Sus, kabalog yun ko unsaong papatindog sa iya ha. Halos hawak-hawak na ni Ariana ang kanyang tiyan dahil sa katatawa. Alam naman niyang nagbibiro lang ang kaibigan dahil engaged na ito sa kanyang nobyo. Ikaw ha, kapag talaga malaman at marinig ng fiancé mo ang pinagsasabi mo, mga ngamoy hiwalayan talaga. Ha, sira ka. Siyempre, hindi ko naman ipagpapalit ang tiyan ko sa iba na to, no?
Kahit naman walang malapandesal na tiyan yun at mas malaki pa ang daliri ko kesa yun niya, mahal ko pa rin yun at never ko iyong ipagpapalit sa mas malaki ang hinaharap. Doon na napangiti si Ariana. Iyon din kasi ang dahilan kung bakit bilib na bilib siya sa kaibigan. Dahil kahit ilang beses na din siyang nasaktan nang dahil kay John, mas pinili pa rin nito ang magpatawad. Sa isip niya'y siguro nga ganoon talaga kapag nagmamahal. Hindi mo na iisipin ang mga masasakit na nakaraan. Bagkus ay mas pipiliin na lamang na ipagpatuloy ang nasimulan. Lumipas pa ang ilang mga araw ay nagpatuloy lang sa kanyang buhay si Ariana. Samantalang si Yana naman ay nagpaalam din sa kaibigan dahil may US tour sila ng fiancé na si John. Kaya naman as usual si Ariana na naman ang mag-isa sa pharmacy. Ayaw din naman kasi ni Yana na kumuha ng ibang tindira doon dahil sabi nga din ni Ariana kaya niya pa man ang mga gawain dahil hindi pa masyadong malaki ang pharmacy. Kapag mangyari naman na pagawa na ito ng extension ni Yana, ay saka pa lang sila kukuha ng makakasama ni Ariana. Nakaupo lang kasalukuyan si Ariana ng mga oras na iyon habang hawak-hawak ang kanyang cellphone nang marinig niyang may pumasok. Hindi niya naman muna inangat ang kanyang ulo dahil alam niyang customer lang iyon at hihintayin niya na lamang itong lumapit sa counter. "Good morning," tinig nito. Pamilyar ang boses nito at para bang narinig niya na ito isang beses. Inangat naman niya agad ang kanyang ulo at do'y saka pa lang niya napagtanto na ang binatang naroon ay si Ivan. Agad-agad naman siyang tumayo at nilunok na muna ang sariling laway saka ngumiti at nagsalita. "Oh, good morning sir. May stock na ba kayo?" Doon na nanlaki ang mga mata ng dalaga. Isang linggo na kasi ang nakalipas mula noong pumunta si Ivan sa pharmacy at ganoon pa rin ang problema nito. "Oh my gosh, hangtod karon wa pa gyud ning gahi ng imuha sir?" "Ano? Ang ibig kong sabihin, try mo na lang muna sa ibang pharmacy, sir. At baka may solusyon sila dyan sa problema mo. You know, most recommended ang pharmacy na to. At ito din ang dahilan kung bakit mas pinili kong dito magpunta. 'Di ba sinabi mo na sa akin last week na may solusyon ka na sa problema ko?" Yeah. Yes po, sir. Pero hindi po siya binibinta eh." "Wala akong pakialam. I want to take it. How much is it?" Seryoso pa rin itong sabi. Sasabihin na sana ni Ariana na nagbibiro lamang siya pero hindi na iyon natuloy dahil may mga pumasok na ring ibang customers. Okay. Sige po sir. Dadalhin ko na lang po sa bahay niyo if you want." "Oh, really? Are you serious? Baka mamaya yan, hindi ka pumunta." "Are you sure?" "Oh yeah, pupunta po ako sir. Nasa sayo pa naman ang calling card ko, right? Nasa likod nun ang address ko. Puntahan mo ako around 7 in the evening at may trabaho pa ako. And if ever hindi ka papasukin ng guard, just show him the card I gave you. Pagsasabihan ko na rin siya na may darating mamaya sa mansyon. Be there, okay?" Tumango at pilit na ngumiti naman ang dalaga bilang tugon. Nang makalis na ang gwapong binata ay saka pa lamang siya nakahinga ng malalim saka ibinaling ang atensyon sa ibang customer. Kinahaponan ding iyon bago niya isinarado ang pharmacy ay tiningnan niya naman muna ang card ni Ivan at sumakay na ng taxi. Dumiretso na siya sa address na nakasaad sa card dahil kapag hindi pa talaga niya ito tutuldukan ay baka araw-arawin pa siya ng binata sa pharmacy. Ayaw niya namang ma-stress ang Maria niya sa ganoong problema. Pagdating ay bumaba naman agad ang dalaga at tulad nga ng sinabi ni Ivan,
Ipinakita niya lang ang card nito sa guard, kaya agad din siyang nakapasok. Hindi naman maiwasan ni Ariana ang hindi mamangha dahil sa kalakihan ng mansyon. May mga antigo ding mga materyales at hagdan na hindi mo mabilang kung ilang steps ang naroon. Maya-maya pa'y lumapit naman sa kanya ang kasambahay ni Ivan na medyo may katandaan na. Magandang gabi, Iha. Bisita ka ba ni Senyorito Ivan? Oh, hi. Opo, Manang. Good evening. Okay, hihintayin mo lang muna siya dyan, ha? At maya-maya darating na yun. Oh, gusto mo ba munang makakain o maiinom? Kape na lang po. Okay, sige, ipagtitimpla kita. Ngumiti naman si Ariana sa matanda, saka inilibot pa ang paningin sa kabuuan ng mansyon. Maya-maya pa'y bumalik naman agad ang matanda, dala-dala na ang request niyang kape. Salamat, Manang. Nakangiti niyang wika dito. Oh, walang anuman yun, Iha. Pero matanong lang kita, nobya ka ba ni Senyorito? Halos maibuga naman ni Ariana ang iniinom na kape dahil sa labis na pagkabigla. Okay ka lang ba, Iha? Hindi mo ba nagustuhan ang templa ng kape mo? Oh no, hindi naman po, Manang. Nabigla lang po ako sa sinabi niyo. Alin dun? Uy, hala. So, hindi ka nobya ni Senyorito? Kasi napapansin ko na rin na ilang mga babae na din kasi ang nagpupunta dito pero umuwi naman agad. Hindi ko talaga maintindihan itong si Senyorito Ivan Sa ilang taon kong nasubaybayan ang buhay niya, ni wala pa akong nabalitaan na may nobya na iyon. Puro lang fling, tapos isang araw lang naman ang itatanggal. Hindi naman din siguro iyon katakataka, Manang. Gwapo naman talaga si Ivan at siguro sa lagay niya ang mga babae na mismo ang lumalapit sa kanya. Ang mga babae nga, pero si Senyorito naman itong ayaw. Malapit na siyang mag-30 pero parang wala pa siyang planong mag-asawa. Nasa kanya na nga ang lahat At sa tingin ko, sa estado niya ngayon, pwedeng-pwede na siyang magpakasal kung gugustuhin niya man. Natahimik naman si Ariana sa narinig. Totoo ngang nasa binata na ang lahat. Yaman, pangalan at secured na future. Pero sa tingin niya ay isa sa mga seryosong problema ng binata ang kanyang pagkalalaki. Ilang sandali pa'y parehas namang natahimik ang dalawa nang makita nilang papasok na ang kotse ni Ivan sa bakuran nito. Bumalik naman ang kasambahay sa kusina habang si Ariana naman ay nakangiti lang at umiinom ng kape. Kitang-kita niya pa ang astig na pagbaba ni Ivan mula sa kotse nito at kung paano ito maglakad ay talagang nakakaakit. Sa isip niya ay sino ba namang babae ang hindi kusang lalapit kung ganito kahat ang isang 29-year-old na CEO. Good evening. Good thing at nandito ka. Nakangiti nitong sabi. Oh yeah, 5 minutes pa naman ako dito. Tsaka ipinagtimpla na din ako ng kape ni Manang. Oh, that's good to know. Tara, follow me. Ha? Saan? Sa room ko. What? Sa room mo? Ano naman ang gagawin natin dun? Look, ayaw kong marinig ng iba ang tungkol sa pinagdadaanan ko ngayon. Private place ko ang room ko, kaya mas safe dun. Sa kwarto gyud? Uy, Ginoo ko, saan naman ni? Pakiulit nga ang sinabi mo. Oh, ang sabi ko, susunod na ako. Nauutal niyang sagot. Tumango naman si Ivan sa kapa sumunod ni Ariana papunta sa silid nito. Pagpasok ay naupo naman agad ang dalaga sa sofa na nasa gilid lang ng kama ni Ivan. Natutup niya naman agad ang kanyang bibig nang makitang unti-unti nang tinatanggal ng binata ang suot-suot nitong long sleeve. Wait, teka, anong ginagawa mo? Hindi ba obvious? Maghuhubad. Ha? At bakit ka naman maghuhubad, Aber? Baka nakakalimutan mong nandito pa ako. Kaya nga Ano? Huy,
ayoko kabong ikubo-hubo diha. Kay sudlan kog uwagang espiritu karon. Maghalhal jud kang buanga ka. Natawa naman si Ivan sa narinig. Hindi ko man maintindihan kung ano iyang pinagsasabi mo. Nakyukyutan pa rin talaga ako sa iyo. Nakangiti nitong wika. Yun na nga eh. Huwag kang At hindi na nga natuloy ni Ariana ang ibig na sasabihin nang humarap na sa kanya si Ivan na wala ng pang-itaas na damit. Dooy, agad na palunok ng maraming beses ang dalaga. Sa isip niya'y kape na lang ang kulang dahil may pandesal na sa harapan niya. Ilang sandali pa'y hinubad naman ni Ivan ang kanyang pantalon at doon na napapikit si Ariana. Ginoo ko, ipalayuin taon ko sa temptasyon karong gabi una. Bulong niya sa sarili. Natigil naman siya sa ginagawa nang maramdaman niyang nakalapit na si Ivan sa kanya. Kaya sa walang ano-ano'y dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata. At dooy, ang malaking hinaharap ang bumungad sa kanya na kahit hindi pa tumitigas ay parang pamalo na sa laki. Hoy, mau sigurong maglisod ni siya patindog sa iyang kahoy. Kay bugat man ay kayo, tungod sa kadako. Nilapit naman ni Ivan ang mukha niya sa mukha ni Ariana, kaya amoy na amoy ng dalaga ang mabangong hininga nito. Sa isip niya'y kung magpapatuloy pa sila sa ganoong senaryo ay baka bumigay na talaga siya. Hey, nagdadasal ka ba? Romantikong wika ni Ivan. Ha? Hindi. Humingi lang ako ng gabay mula sa taas para gabayan niya tayo patungo sa tamang landas. Well, kung nao-awkward ka dyan, sanayan mo na lang muna ang sarili mo. Ganito talaga kasi ako eh, at dito ako nagiging comfortable. By the way, dala-dala mo na ba ang gamot? Huminga naman muna ng malalim si Ariana, saka pa nagsalita. Tungkol doon, seryoso ka bang talaga? Bakit? Mukha ba akong nagbibiro? Kung ganoon, bakit hindi ka nalang kumonsulta sa doktor? Kukonsulta lang ako kapag walang gamot ang iepekto sa akin. So, ano na? Magkano ba ang babayaran ko? Oh my! Actually, Ivan, ang totoo niyan, nagbibiro lang naman talaga kasi ako eh. What? Kasi sa 6 na buwan kong pagtatrabaho doon, noon ko palang narinig ang tungkol dyan sa problema mo. Tsaka wala rin naman kaming gamot para dyan eh. What? Ano yung sinabi mong may solusyon ka na pero hindi binibinta? Iba kasi ang ibig kong sabihin doon. Then what is it? Maria? Huh? Maria what? Is that a name of a person? Oh no, hindi. Ano yan? Free trip to heaven. Nakuha naman agad ni Ivan ang ibig iparating sa kanya ni Ariana, kaya doon na siya natawa. So may new name na pala siya? Maria, ha? Cool. So you think na kapag ginamit ko ang Maria na yan, titigas na tong armas ko? Oo naman, wala naman sigurong lalaki ang hindi titigasan kapag pinakita ang Maria, diba? Pwera na lang kung bakla, pero hindi ka naman siguro bakla, diba? I hope not. Oh no, of course not. Well, tama ka. Bakit hindi ko nga ba yun naisip? Usually, nanonood lang ako ng daring scenes. Para nga bumalik ako sa gana, pero hindi nag-work eh. Okay, ngayon na nandito ka rin lang naman, and that's your idea in a way. Bakit hindi mo mismo i-elaborate sa akin para malaman nga natin kung effective iyang Maria mo? Panunukso panito sa dalaga. Excuse me? Hindi available ang Maria ko, no? Tawagan mo na lang ang girlfriend mo para Maria niya ang masubukan mo. Paano ba yan? Wala akong girlfriend eh. So, ikaw na lang? Sabay lapit nitong muli sa mukha niya sa dalaga. Oh my goodness, tabang mga langit. Mabugha na gila kong Maria karong gabi una. Bulong niya sa sarili.
At nang mga sandaling ang iyon ay biglang hinila ni Ivan si Ariana. Magkadikit na ang kanilang mga katawan at ramdam na ramdam din ng dalaga ang natitigasang muscles ng binata. Tela nadala naman siya sa agos ng karupukan, kaya hindi na niya nagawang kumontra nang halikan siya ni Ivan sa labi. Mapangahas ang mga halik na iyon at mapangakit hanggang sa unti-unti na ngang tinatanggal isa-isa ni Ivan ang mga suot ni Ariana. Doon na rin naramdaman ng dalaga na hindi lang muscles at abs ni Ivan ang matigas, kundi ang hinaharap na din nito. Bagay na siyang nagpatigil sa kanya. Bakit? Tanong ng binata. Wow! Mukhang effective nga ang Maria ko. Tingnan mo naman, matiktigas siya. Pang-aasar pa nito. Well, masasabi ko ngang ikaw ang favorite ng armas ko. Kinarga naman agad ni Ivan ang dalaga at inihiga sa kanyang kama. Ilang sandali pa'y tumayo naman muna siya at hinubad ang suot-suot na boxer. At doon na nga tuluyang nanlaki ang dalawang mata ni Ariana sa nakikita. Hindi naman niya maiwasang hindi mapaubo dahil doon. Are you okay? Tanong ng binata sa kanya. Oh, I need lots of water, Ivan. Huh? Water? Why? Mukhang kakailanganin kong uminom ng maraming tubig dahil sa laki ba naman yan? Mukhang mawawalan ako ng lakas at dipinsa sa sarili. Oh yeah? You know, ngayon ko lang ulit magagamit to and I want to make it so romantic and memorable. Ngiti pa nito. Hala uy, maguba na yun ang langog. Sa isip-isip ng dalaga. At doon na nga tuluyan ng inangkin ni Ivan ang pagkababae ni Ariana. Nabigla man siya dahil birhen pa ito, pero iyon na din siguro ang naging dahilan kung bakit mas pinili niyang ipagpatuloy ang ginagawa. Dumanak ang ilang balding pawis at masasarap sa tengang mga ungo sa loob ng silid. Nagtagal pa ang eksenang iyon ng ilang mga minuto at kulang na lang ay maglumpasay na si Ariana dahil sa pagod. Pero game na game pa rin si Ivan hanggang sa matapos nga sila at kapwa nila habol ang sari-sariling mga hininga. Oh gosh, I take this problem seriously without knowing na ikaw lang pala ang makakapagbalik ng gana ko. Untag ni Ivan. Bakit hindi mo naisip na gawin sa iba? Halata naman din na ang mga babae ang lumalapit sa iyo. Ginawa ko na yung sinabi mo. Nag-invite na rin ako ng mga babae dito sa bahay para matest ko ulit ang gana ko sa kama. Pero hindi nag-work. Hindi ko masasabi na attractive sila para sa akin. But in your case, it's different. Imagine mo yun, ilang minutes pa lang kitang nilalandi, may nag-react agad sa ibaba. Natatawa niyang sabi. Isang pilit ng ngiti naman ang pinakawala ni Ariana. Bigla kasing sumagi sa isip niya na ngayon na naibigay na niya kay Ivan ang sarili ay pabaliwalain na lamang siya nito. Pero ang lahat ng iyon ay nasa isip lang pala ng dalaga dahil magmula din noon ay palagi na siyang hinahatid at sinusundo ni Ivan na kalaunan ay nanligaw na nga sa kanya. Pero habang nasa panliligaw stage pa si Ivan ay hindi nito muling kinalaw ang dalaga. May nangyari lamang sa kanilang muli nang sagutin na ni Ariana si Ivan. At dooy halos araw-araw, gabi-gabi, tangha-tanghali ngang may nangyayari sa kanilang dalawa. At dahil nga sikat na tao si Ivan ay hindi maiwasang maintriga ng iba. Ang daming tanong kung paano ba sila nagkakilala at kung saan nagsimula ang love story nila. Natatawa naman si Ariana dahil sabi pa nga niya kung isa sa dula ang love story nila ni Ivan, kawawa ang mga gaganap na artista dahil 30% lang ang kwela.
70% naman ay puro na sa kama. Kaya naman makalipas lang din ang ilang buwan ng kanilang relasyon ay nalaman naman nilang nagdadalang tao na ang dalaga. Hindi naman din sila masyadong nabigla sa balitang iyon dahil araw-araw ba namang nilalamutak nila ang isa't isa, mapaopisina, kotse at kung saan-saan pa, mabubuntis kang talaga. Ngayon, dahil nga malaki na ang tiyan ni Ariana, hanggang himas na lang muna si Ivan sa Maria ng nobya. Natatawa man si Ariana dito pero wala naman silang magagawa dahil masilan ang pagbubuntis nito. Isinilang ni Ariana ang isang healthy baby girl makalipas pa ang ilang buwan at kasabay noon ay ang pagyaya na nga ni Ivan na pakasalan ang nobya/nanay ng anak niya sa susunod na buwan. Bongga ang naging kaganapan sa kasal ng dalawa at ang halos lahat ng mga bisita nila ay pawang mga bigatin. Nandoon din ang pamilya ni Ariana at masayang masaya ito para sa dalaga. Ngayon, ibang libro na naman ang kanilang sisimulan para sa pagsisimula ng bagong kabanata sa kanilang pagiging mag-asawa at mga bagong magulang. Hinihiling lang ni Ariana na mas maging bukas pa sila sa isa't isa at maging malawak pa ang pangunawa. Hindi man sila perpekto pero gagawin nila ang lahat, may bigay lang ang buong pagmamahal at atensyon sa kanilang binubuong sariling pamilya. The end.